Kabiker, wala ka bang additional? Kasi may mga nagtatanong bakit daw yung kariribor lang kailangan pa daw i-break in yun. Magandang tanghali sa inyo mga kabiker. Welcome ulit dito sa ating channel. Kung mapapansin nyo, napakatahimik ng surroundings natin. At yun nga, alas 12 pasado na at umuwi na naman yung mga trabador. At sasamantalayin natin mag-vlog ngayon para maibahagi natin yung tutorial natin. So purihin ang Panginoon at tayo ay malakas at malusog. Sana ganun din sa inyo mga kabiker. So yun na nga mga kabiker, ang topic natin ngayon is about break-in. Kaya madalas pa rin itong katanungan ng mga newbie pa lang, ano ba yung tamang break-in sa ating mga motor? No? Meron pa rin katanungan. So ano ba yung sapat sa kaalaman natin about break-in? So bago natin puntuhan yung ating topic, ano nga ba yung break-in? Ano nga ba yung pagkakaalam natin sa break-in? Ang break-in sa mga motor na also known as run-in or running-in. No? Ibig sabihin, sa bagong motor, once na bumili tayo ng motor, nire-require na i-break-in. Kailangan kasi sa mga bagong motor, nire-require yan ng manufacturer or distributor para i-conditioning yung new equipment pinamarket nila. Sa madalit salita, parang itetest mo siya, palatakbuhin mo, para malaman kung ano yung pwedeng i-kondisyon. Pwede nating malaman kung may defect ba o may sira yung unit na dinispose. Kung baga sa basketball yan, bago kayo mag-start, siyempre kailangan mo munang i-warm up. No? Yun yung isang kahulugan ng break-in. So, punta na tayo sa ating topic. Kabiker, bakit ba kailangan i-break-in yung motor? So, ano bang purpose ng break-in sa ating mga motor? Marami na rin kasing lumabas ng mga break-in tutorial na pare-parehas lang naman ang sinasabi. Sa ating tutorial ngayon, yung may makukuhang pagkatugma, and then, meron din naman yung hindi nagtutugma. Bakit kailangan natin i-break-in yung bagong motor? Yun nga, para makondisyon yung bagong kapaloob dyan yung mga parts. Kabiker, binabase ba yan sa brake? Bakit? Yung iba kasi binabase nila sa brake, doon daw sa preno, no? So malaking pagkakaiba ng break-in sa brake, no? Kasi yung brake, ang spell ng break-in, B-R-E-A-K, kaysa doon sa brake na brake sa ating mga motor. So hindi siya tugmang-tugma doon sa pananaw ng iba, pero yung brake na tinatawag natin is kasama sa procedure ng ating pag-break-in. Kasama sa procedure ng proper break-in. Kasi ang iniisip natin pag break-in, natin is about sa piston, no? Between piston and block. Pero pag sinabing break-in, kasama lahat yan. Kaya nga, for conditioning equipment Ibig sabihin, i-condition yung bawat kabuuan ng motor. Kung ano yung pwede nilang i-improve pa o pwede nilang kita na may unconditioned doon sa equipment or unit na dinidistribute nila. Pero hindi ko sinasabi na lahat yun yung pinaka-main purpose ng break-in. So, ang pinaka-main purpose ng break-in is about yung sa piston, between the piston and the block. Pag bago pa lang yung motor, medyo hard pa yan. Hindi pa siya smooth. No? Kasi bagong-bago. Na kailangan pa-smoothin muna natin through break-in. Kabiker, nalilito kami bakit meron daw yung soft break-in at yung hard break-in. Actually, yung soft break-in, yun yung light break-in na tinatawag. Light break-in at saka hard break-in. Ayan. Sa soft break-in, in my opinion mga kabiker, no? Kasi sa soft break-in, syempre tayo bilang may-ari ng motor, ayaw din naman natin na mabigla yung ating mga motor, kaya soft break-in yung ginagawa natin. Ano ba yung disadvantage niyan mga kabiker? Soft break-in, maganda yan kung hindi mo babalakin lagyan ng sidecar yung motor mo. Kukuha ng pang-pasada or pang-service. Yung soft break-in, pay yan. Yun yung advantage niya. Pero ang disadvantage ng break-in is malamya yung motor natin mga kabiker. No? Ano ba yung maximum na kailangan na ma-reach? Kilometer o miles ba? Pinaka dapat ma-reach natin sa miles is 500 to 1,000 miles, no? Kabiker, parang mali ka ata, kilometers yun. So, i-convert natin yan sa 500 miles at saka 1,000 miles. Kung mapapansin nyo, ayan. So, ayan, mapapansin nyo dyan, doon sa 500 miles, i-convert natin sa kilometers, it's 804.672 kilometers. Yung 500 miles.
Doon naman sa 1,000 miles, ang kilometer niyan, 1,609.34. So yun mga kabiker, yung pinakita ko sa inyo, 1,000 miles yung kailangan natin ma-reach para alam natin na naka-break-in na yung motor natin. 1,000 miles equivalent to kilometers is 1,609.34. Pwede na yung 1,500. Ayun, yung pinaka marireach natin para mag-break-in tayo. So ano naman yung hard break-in kabiker? Yung hard break-in mga kabiker, yun yung talagang makaka-apekto sa motor natin. Lalong-lalo na pag nag-break-in tayo bago yung motor natin, yun yung makaka-apekto lalo sa ating mga motor. Siyempre kaya nga pinapa-smooth muna natin, tulad nga nung sinasabi ko dun sa piston, yung pinaka-main break-in natin dun sa piston, na kailangan mag-smooth muna yun, hindi binibigla. Ano? Kasi yung movement ng piston up and down yan. So saan lumulusot yan? Ayan, yan na naman eh. Iba na naman yung iniisip nyo. No? Lulusot yan up and down doon sa block natin na kailangan smooth lagi. No, kung bago pa lang, kailangan mo muna niyang magas-gas ng konti. No? Kaya binibreak-in siya. Yung hard break-in na tinatawag is applicable lang yan pag na-break-in mo na yung motor. Na-reach mo na yung 1,600 or 1,500, pwede mo na siyang pirit kahit na anong gusto mo. Kasi nga, na-reach mo na yung break-in. Kasi pag sinanay mo nga siya doon sa soft break-in, kaya ang sinasabi ko sa inyo, malamya yung power ng motor nyo. Lalong-lalo na, syempre kung lalagyan nyo ng sidecar, kailangan naka-proper break-in yan. Kabiker, bakit yung iba hindi na sila nag-break-in? Ano yung pipiliin mo? Yung proper o yung suggest lang? Siyempre yung proper. Kaya nga sa motor, meron silang nire-require lagi na dapat nating gawin. Dahil sila yung nakakaalam. Sila yung engineering, nakakaalam kung ano yung trabaho ng parts na kinabit nila sa motor. So sa mga ganong usapin, break-in, hindi ko sinasabi na tama ako, ay may opinion and experience kasi yun yung ginagawa ko sa motor ko. No? Yun naman yung lang tayo ng isang bagong motor na Supremo. So ganun yung ginawa natin. So yun, dapat may proper break-in. Kabiker, wala ka bang additional? Kasi may mga nagtatanong bakit daw yung carry-rebore lang kailangan pa daw i-break-in yun. I-break-in pa rin po yun. Kasi nga, bagong parts, bagong equipment na kailangan munang mag-smooth yun bago bumalik dun sa ating ginagawa na laging binibidit, or throttle tayo. So kailangan muna natin yan. In my experience kasi mga kabiker, meron tayong mga kaibigan na na-experience na yan. Yun nga, nadali. Ilang block. No? Carry-rebore lang, and then binirit. Masikip pa yun eh. Kailangan pang smooth yun para hindi masira. Kaya doon pumapasok yung wear and tear. At isa pang tinatanong ng mga newbie pa lang is yung kabiker, pwede na bang magpalit ng high-speed na sprocket pag i-break in yung motor? So para sa akin mga kabiker, wag muna. Doon muna kayo sa stock. Kasi mapepersa nga, break in mo pa lang. Siguro pag tapos mo nang i-break in, doon ka magpalit ng sprocket mo. Kahit na mag-sprocket combination ka na, magpalit ka na dahil na-break in mo na siya. 1,600 na kinumpute natin about miles. Pag na-reach niya na yon, pwedeng-pwede mo nang palitan yung sprocket mo. May mga nagtatanong din daw na depende daw sa mekaniko, lalong-lalo na yung mga kargadong motor, ano, biker. Kasi meron yung mga talagang sumasabog yung mga piston. Kasi nga pag kakargaan nila, mag-iiba sila ng size ng bore, maglalagay sila ng racing piston. So, sumasabog pag binibigla nila. So, kabiker, anong masasuggest mo sa amin? Kung akong pagpipiliin mga kabiker, para sa akin lang, hindi ko sinasabing tama ako, no? Ang para sa akin, yung pinaka-normal break-in is about pagka bago pa lang yung motor mo, sundin niyo natin yung nire-require ng manual. Ano? Kabiker, wala namang manual yung motor namin. Sa mga ibang motor meron, mga kabiker. Pero pag yung mga small engine lang, wala silang nilalagay doon. Specification, dapat na kailangan ng bilis lang natin is mga 50, ng 40 to 60, 50. Yan, smooth lang, break-in. Kaya nga tinawag na break-in, hindi naman siya sinabing running too fast, running in. Ayan, i-in mo lang yung pagtatakbo mo, running in. Hindi siya running out na full throttle ka, binirit mo. Then, magtatanong pa ngayon, may defect yung motor. Kasi nga, pinersa mo. No?
Pero kung tamang-tama lang yung pag-break-in mo, chill-chill ka lang, drive-drive ka lang, iwas ka pa sa aksidente. Kabiker, bakit yung iba pwede naman? Sabi, sinasagad nila. Pwede mga kabiker, walang masama kung ibibirit mo. Kasi motor mo naman yan eh. Ang para sa akin lang, para maalagaan yung motor nyo, yung may-ari ng motor, syempre, mas pipiliin niya yung proper na pag-break-in. Hindi yung kung may narinig lang siya o sinadjust lang sa kanya. Kung sa tutusin, kailangan nating sundin yung nire-require or yung manual guide. Para sa akin, normal, hindi siya soft. Dahil pag soft, malamya ang takbo. Masasanay siya sa ganon. Hindi naman siya pwedeng hard. Masamang epekto sa atin yon dahil doon na nga magkakadamage yung parts ng motor natin. Tamang-tama lang yung normal na takbo, no? Saka na lang tayo magirit-birit, no? Kabiker, paano namin paniniwalaan yung sinasabi mo? No? Hindi ko kayo inihikayat dun sa aking sinasabi. Ang gusto ko lang malaman nyo kung ano yung procedure ng pag-break-in. So, sino dapat ang paniwalaan na? Ang paniwalaan nyo, yung may experience na nagtuturo na talaga ng tutorial, at the same time, yung dumedepende sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga bago tayo mag-vlog, nagpre-pray tayo. So, ipinagkakatiwala ko sa Panginoon lahat ng aking tutorial. May knowledge, hindi sapat yun. Pero kung may knowledge ng Panginoon, mas sapat yun dahil mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa tao. Amen. So, sinong paniniwalaan nyo ngayon? Nasa sa inyo po, no? Kasi nga, may choice po kayo. So, yun lang naman ang gusto kong malaman yung mga kabiker, yung proper break-in na kailangan ba? Soft, hard. So, naunawaan nyo na, no? Eh, siyempre, sa normal tayo. And then, yung miles, convert to kilometers na kailangan natin ma-reach para alam na natin na break-in na yung motor natin. Napaliwanag na rin natin kung ano yung definition ng break-in. I hope sa simpleng tutorial na to, meron kayong natutunan. So, shout out na tayo. So, yun mga kabiker, kumain muna ako saglit. Kasi alauna na, nagutom ako kaya kumain muna ako. Kaya dumating na rin yung mga nagtatrabaho kaya pagpasensyaan nyo na kung may naririnig kayong nagpupukpukpuk dyan. Yan.